Sino daw ba ang mas lamang? Yung may working experience pero walang proper training sa trade school or training center? O yung kumpleto ang training certificate pero walang gaanong working experience? Sa tanong na yan, para sa akin, parehas silang lamang. Depende nga lang sa atin kung paano natin sila titingnan o ikukumpara. Medyo mahaba-habang usapin yan pero magbibigay na lang ako ng halimbawa para mas madali. Sa pag-a-apply ng trabaho sa company bilang skilled worker, madalas may interview yan na may kasamang exam at trade test lalo na sa ating mga welder. So pagdating sa mga interview at exams, masasabi kong mas lamang ang mga galing sa trade school or training center dahil alam ko lalo na sa ngayon na halos lahat ng training school ay may mga lecturing class na gaya ng TESDA kung saan kasali na sa kanilang pag-aaral ang mga theories and fundamentals ng skills na pinili natin gaya ng sa welding. Kaya hindi rin nakapagtataka na karamihan sa kanila ay pumapasa sa mga job interviews and exams. Pero pagdating naman sa actual performance ng skills or sa trade test, natural, mas lamang naman ang mga may working experience na pero walang alam or limitado ang kaalaman sa mga theories na yan. Kaya pagdating sa trade test, mas marami sa kanila ang pumapasa kesa sa mga wala pang working experience. Advantage na lang ng isang aplikante kung parehas na may kaalaman at experience siya doon sa skills na ina-applyan niya. At choice na rin ng company kung sino sa kanila ang tatanggapin. Dahil alam nyo naman dito sa Pinas, kadalasan kung sino pa yung mas may alam sa trabaho, siya pa yung pahirapang makapasok sa trabaho dahil wala silang mga certificates na hinahanap ngayon ng mga company, gaya ng NC2 na yan, na isa sa mga prerequisite ngayon sa pag-apply ng trabaho bilang skilled worker. So, yan ang maikling paliwanag ko sa ating tanong at bago ako magpaalam ulit, shoutout muna kina Mr. Kogi Kogi, Mr. Liomar Anahaw, Mr. Boy Kislap, Mr. Boslot, Mr. Randy Takang Floren, Mr. Bartolome Dennis, at Mr. Rosel Paulete. Salamat sa panonood. See you next time. Bye-bye!